Magandang buhay! Welcome to our vlog at happy first monthsary sa ating lahat. Naka first month na po tayo sa ating YouTube channel. At para sa ating episode ngayong araw, alamin paano nga ba ako nagsimula sa politika. It was year 2018 nang kinausap ako ng aking tatay at nanay para pumalit sa natapos na termino ng aking tatay na si Attorney Pat. So, siya ay 18 years in public service as a City Councilor of Muntinlupa City and Majority Floor Leader ng City Council. Itong bagay na to ay pinag-isipan, pinag-usapan at pinagdasal ng aming pamilya. Pumunta ako sa Pink Sisters Convent sa may Tagaytay City at doon nagdasal ako, sinurrender ko lahat kay Lord. Sinabi ko kay Lord noon na kung para sa akin talaga itong larangan na to ay ibigay niya sa akin. Smoothen the path for me. Huwag niya akong pahirapan. At naalala ko noon na humingi ako ng sign sa kanya noon. Sinabi ko na kung para ito talaga ay sa akin, please give me a sign. That was, kung di ako nagkakamali, July 22, 2018. Sunday kasi yun eh. Routine ko kasi na bago ako papasok sa trabaho, sa law office namin sa Alabang, bumibili ako ng newspaper. Pag buklat ko ng newspaper, ang unang bumungad sa akin ay yung gospel that day, ay yung gospel on the book of Matthew, chapter 12, verse 38 to 42. So, yung title is The Demand for a Miracle. So, yung gospel ay patungkol dun sa mga Pharisees and scribes na dinedemand nila si Jesus kung yung works ni Jesus ay galing ba talaga kay God. Pero what struck me the most is yung panghuling line doon sa reflection na ang nakalagay ay hindi ko makakalimutan. Nakalagay doon na you keep on asking for a sign when the biggest sign is already standing right in front of you. So that very same day, I prayed to God na humingi ako ng tawad sa Kanya. I said sorry to the Lord for doubting myself and for doubting Him para sa calling niya for me. So before I said yes to my family, sa aking nanay, sa tatay ko, I said yes to the Lord first para sa public service. So yun yung story kung paano nagsimula yung aking political career. Kinausap ko yung asawa ko. Importante rin yung kanyang say patungkol sa bagay na to. Sa public service, hindi pwede na half-hearted ka. And I think hindi lang yon sa politics, hindi lang yung sa public service, pero sa lahat ng bagay, di ba? Dapat pag may pinapasok tayong isang bagay, dapat 100% tayo, all out tayo doon. At napagdesisyon na namin na okay, sige, itutuloy natin tong laban na to and magtutulungan tayo dito, 100%. Come March 2019, ayan na, dumating na yung official campaign period. So marami tayong challenges na na-encounter. Syempre, hindi maiiwasan yun, lalo na bago tayo sa politics nung panahon na yun. So, ilan sa mga narinig natin na mga comments or feedback, like una, hindi mananalo yan kasi anak lang yan ng tatay niya. Pangalawa, may mga comments din tayong narinig na hindi yan mananalo kasi babae siya. At meron din tayong mga comments na na-encounter na mananalo yan pero mababang rank lang. Hindi tayo nagpadala doon sa mga naririnig natin ng mga negatibong comment. But instead, mas nagpursige tayo, mas magtrabaho, mas mag-focus sa kampanya. At dahil assured ako kay Lord. Pagdating ng May 2019, so nagbotohan na, during the time na hindi pa lumalabas yung result, syempre, kabado tayo, di ba? So, nung lumabas na yung result at pasok naman tayo sa 8, kasi 8 konsehal ang kinukuha sa District 1 and 2. So, yun, sobrang saya na lahat ng hirap, ng pagod, ng puyat, it's all worth it naman. Nung aking unang termino, hindi tayo masyadong kinabahan dahil thankfully, nandyan yung aking tatay na ginabayan ako. So, tayo ay nag-enroll sa UP Diliman ng Public Administration para matrain tayo on local legislation or yung pagbabatas
tayo ay uma-attend ng flag raising ceremony every Monday. Uma-attend din tayo ng regular city council session at we make it sure na present tayo sa mga public hearings, mga events, mga meetings. Sa ating ikalawang termino, nagpatuloy pa rin ang ating mga programa, proyekto at serbisyo. Kabilang dyan ang ating year-round distribution ng water gallon na may purified drinking water. Ganun din ang ating pamamahagi ng mga bigas sa bawat pamilyang Muntinlupeño. Yung ating pamamahagi ng mga diaper, gatas, mga gamot, at hindi lang yan. Dahil tayo rin ay patuloy na naging delegate, kagaya ng ating unang termino, sa ilang mga lugar bilang chairman ng Committee on Disaster sa tuwing tayo ay nagbibigay ng financial assistance sa mga naapektuhan ng kalamidad. Saan man ako dalhin ng panahon, whether in public or private, ay ipagpapatuloy ko ang magagandang nasimulan ng aming pamilya. May darating na mas bata, mas magaling, mas matalino, pero ang pinaka-importante sa lahat ay yung laman ng puso ko. And I believe that's what will separate me from the rest.